Happy birthday to me. Good morning mga ma'am and sir. And happy birthday to me. 28 na ako. Ano nangyari? Sobrang bilis. Parang tanda-tanda ko pa yung mga nangyari sa akin ng bata pa. Tatanungin niyo po kung ano gagawin ko ngayong birthday ko. Actually, pinagbawalan ko yung pamilya ko na isurprise ako. O kahit na anong parang regalo na mag-arbo. Pinagbawalan ko talaga. Kasi may plano ko ngayong birthday ko. At ang plano ko ngayong birthday ko pag-usapan nga natin. Paano ba nangyari? Bakit ba naging 28 na kabut? Paano nangyari? Dalawa na lang? 30? Actually, hindi ko naman naaalala lahat na mula pagkabata ko. Siyempre, nung baby pa ako, wala naman akong maaalala nun. Pero lagi may kinakwento sa akin si mama at papa nun na. Kasi panganay ako, ang hirap daw magpalaki ng unang anak. Dahil dito na lang nangyayari yung... Ayan yung... ang hirap maggatas, diaper. Kaya parang sa part na yon, mahirap pero masarap. Yun yung di ba sinasabi ng mga magulang natin, sana wag ka muna lumaki. Ganyan kasi para may baby pa rin kami. Kasi ngayon 28 na ako. Naisip ko lang bigla na sana pala nung time na yun, kahit na ano lang, yung puro saya lang. Yung kahit pa paano, kahit na ilang oras lang o isang araw lang, mawala yung pag-aalala nila na about sa gatas, sa diaper ko. Yung mga ganon. Sorry, nagkukwento pa. Ayun, siyempre, pagkatapos ko yung baby, lalaki ka na. Hindi naman pipili paglaki. Naging batang makulit ka na yan. Ito na yung nahihilig tayo sa mga chocolate, sa mga laruan. Ito na yung mahilig tayo, iiyakin tayo. Yung kinukur tayo singit ng magulang natin. Naalala ko nun, speaking of laruan. Meron ako isang laruan nun, parang si Psyduck ba yun? O basta parang Gundam, parang robot siya. Gustong gusto kong nilalaro yun kasi binili sa akin ni mama at papa yun. Ngayon parang yung naging comfort toy ko na kapag matutulog ako, dapat lahi ko siyang kaakap, kahit matigas, ganyan. Siyempre yun yung kahit anong laruan nun, magiging masaya ka pag bata ka nun. Siyempre pag mga babae, yan naman kakasar yung mga Barbie, mga ganyan. Sa mga lalaki naman, di pwedeng mawala yung... Hindi pwedeng mawala yan. Kaya, isip ko lang bigla noon. Siguro ka kung biglang may magbigay siguro sa akin ka ako na ninong ko na laruan, tsaka chocolate. Buong buo siguro yung araw ko nun. Kasi wala nagtatago yung mga ninong ko pag Pasko Kailangan ko Barbie. Every time I see your face, my heart begins to race. You're my latest craze, the one that I embrace. You're the best part of me. I never knew I could feel this way, and I'm here to stay for eternity. I wanna wake up for the rest of my life lying next to you. Yeah, that's what I wanna do.
syempre, dahil tapos ka na sa pagkabata na yun, tapos na ako doon. Maging bibinataan na. Ito na yung high school ka na, may mga crush ka na. Nakabag ka na sa school, nakabaston na yung kaki mo. Naka-jansport na bag ka. Yung mga ganyan na. Naalala ko nun, nung high school pa ako nun. Wala kasi kung ano, nangungopia lang ako nun eh. Hindi ako proud pero ala talaga eh, bonak eh. Nangungopia lang ako nun. Ako kumakopia pa ako kay Louie nun sa best friend ko. Tapos, si Papa nun, ang precious na precious ako nun. Ang naaalala ko nun, kada magbe-birthday ako nung high school, sana ako, regaluhan ako ng cellphone ni Papa. Ngayon, ang cellphone ko kasi nung high school, naging 3210, 3310, tapos yung isa parang Motorola, one day lang sira kabod. Wala akong naging brand yung cellphone hanggang college. Graduate ako ng... Oo nga, ano? Bakit ganun yung buhay? Pero sila Alan, meron naging... Puro parang pinaglumaan lang ako. Tapos, wala ako talagang naging brand new cellphone nung high school. Kasi, hindi ako niliregaluhan nila Papa dahil ang sinasabi nila sa akin, hindi ko daw deserve. Kailangan, taasan ko muna yung marka ko bago bigyan nila ako ng cellphone. Kaya parang, ngayon ko na appreciate lahat na dapat pala ako, ginalingan ko ako noon. Kumbaga, hindi naman pala siya in hard way. Kumbaga, in a good way siya na, syempre, mag-aaral ka muna mabuti, hindi lahat ng gusto makuha mo. At saka noon, wala talagang pera. May isa pa akong cellphone nang binili ni Papa, 300 pesos. Kaya mas na wala ko lang. So, hindi siguro, hindi ko rin nakikita nila na hindi ko nakikita yung value ng isang bagay. Pero, siguro kung ginalingan ko sa pag-aaral ko nung high school ako, baka binilan ako cellphone nila Papa. Hi, Ma'am! Hello! Hey, wow! May gift! Hi, thank you! Thank you so much! Hey! Thank you! Angas! Ay, idol! Kaus. Punta ko po dito, bibigyan po natin ng cellphone. Ito, ay, bibigyan natin. Kasi ako hindi ako nakatanggap ng ganyan eh. Ako nakatanggap ako niyan. Why? Oy, sa'yo daw, ako sa'yo. Uy, may medal ko par. With honors. Yan. Sana all. Sana all. Thank you so much sa pagpunta. Uy! Ate! Wait, may mga medal. Ako kasi... Hindi. Di ba dati yung nangungalekto ng medal nilalagay sa pader? Ako wala, misi. Thank you. Ay, mayroon din. Sana all! Sana all! Sana all! Wow! Wow! Parang kulak to. Kompleto ng resibo. Thank you so much. Parang Uy! ako sa eskwela na to. Uy! Alam ko yun ha. Ha? Aray ko! Ay, binigyan mo ng grades ka! Ay! 1 week lang? Wala ko na ituro, no? Hindi, pakilalanan. Pakilalanan kasi, no? Ito, pagulo naman natin. Ay, mayroon din. Wow! Ayan, okay. Okay guys, 1, 2, 3. Small token para sa inyo. Para mag-ano kayo, mag-enjoy muna kayo, huwag muna kayo mag-aral. Ay, ba't ganun? Mali. Mag-enjoy muna kayo bago mag-aral. Yun. Thank you so much. Patuloy ang pag-aaral. Yun. Daan, mag-aral mabuti pag di kaya. Oo, tiya. Ayun, syempre, pagtapos ng high school, college, nag-graduate ka na, medyo nagmamature ka ng ganyan. Kumbaga, nakita mo na yung tunay ng mundo na walang halaga yung cellphone na yan. Walang halaga, hindi ko na makita yung halaga ng cellphone na yan. Kumbaga, basta nakakapag-communicate, okay na yun. At saka ang matindi nun, pagkatapos ko kasi nung college, nag-apply na akong trabaho. Doon ko na nakita yung buhay. Doon ko na sinasabi sa inyo na parang ayoko na mag-birthday kasi nararamdaman ko na yung pagtanda ko. Nararamdaman ko na yung mundo, nararamdaman ko na yung responsibilidad, ibang maturity na yun nangyayari. Kumbaga parang parang unti-unti mong napapasan yung mundo, pero yun talaga yung realidad. Kaya
sabi ko sa sarili ko nun, pwede bang huwag na lang muna ako mag-isip ng kakainin? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, always po si Papa lang parati yung umiisip sa amin ng paraan para sa pangapagkain. Dumidiskarte. Malapit lang po kami sangitan o palengke sa dati namin bahay. Halimbawa, wala na talaga kami pera. Maraming barkada si Papa. Minsan, hingi ng konting mga singkamas, mga ganyan, yung mga nasisipa. Minsan naman, mabait po yung mga konsyales, yung kapitan po namin doon, tsaka sila kapitana. Nabibigyan talaga kami ng mga gulay-gulay, ganyan. Hindi siya hindi siya dahil kilala si Papa, talagang mababait yung tao sa amin doon. Kaya masakit sa akin noon na si Papa nahihirapan. Kaya kami, kahit anong nasa hapagkainan, sobrang saya namin, enjoy na enjoy kami. Hindi namin nakikita na naghihirap kami kasi parang ginto sa amin yun dahil pinaghirapan ni Papa yun para makain namin. Naghihintay din kami ng mga ayuda. Ayuda talaga. Kaya sabi ko sa sarili ko, parang sana naman kahit na isang araw lang si Mama at si Papa ang nag-isip ng pagkain. Kaya dati naman kung may 500 ako, bibili kong lechong manok, lempo, sisig. Kumbaga parang sa amin yun, yung araw na yun kahit mawalan akong 500, yung mismo nasa pagkainan namin na yun, best moment na yun. Tapos maulit na lang yun after 3 months ulit. Kapag nakaipon na ulit, kapag maganda yung flow ng pera, kapag nabawi na ni Mama yung ATM niya na nakasangla, yun. Kaya sabi ko sana may mag-ayuda man lang sa amin. May mag-ayuda man lang para kahit isang araw wala akong isipin. O kahit mga 1 week, mas maganda yun, no? So in overseas, I heard you calling out to me. Sending songs in the wind. And like every time I'm walking up from Kumanta na sila. there is nothing to you, 'cause you held me. Maraming salamat po dahil nakasama ko po kayo ngayong birthday ko. Ayan, thank you po. Now I'm crying on an airplane, looking over landscapes. I keep coming back to you. Thought that I was over, remember in October, but I keep coming back to you. Dreaming over deserts, I forgot what you were. I lost in your eyes, blinding sunrise. They spoke of moving mountains if I gave you. Thank you so much po. Thank you po. Intentions, they left our forest to burn, 'cause you held me in one hand, and I would have pulled the moon and stars up for you. Ayun, kaya parang nakakaano lang mag-birthday ngayon. Parang kasi ang bilis ng panahon. Kaso hindi naman natin pwede pili panahon, tsaka hindi natin pwedeng hindi harapin na tatanda talaga tayo, magiging tatay, magiging lolo. Ayan, kumbaga, darating at darating sa buhay natin yan. Kaya nga, lagi ko sinasabi po sa inyo mga mama and sir na sulitin natin bawat oras dito sa mundo. Time is precious, lalo na kung magkakasama pa kayo ng pamilya nyo. Sabi sa inyo, kahit na ano pa yung nasa hapagkainan nyo, kung kumpleto kayo, napakasarap niyan at napakasaya niyan. Pero kung sobrang garbo niyan, pero may kulang sa inyong isa, napakalungkot niyan. Danas na po namin yan, kaya yun yung lagi kong pagsisisi. Pero wala akong magagawa kundi tanggapin dahil alam ko naman binabantayan kami ng tatay namin sa taas. At kapag dumating yung pagkakataon na tumanda ako, talaga, kunyari lolo na ako, talaga maglilibang-libang na lang ako nun. Naalala ko nun si Lolo,
lagi, ang libangan ng dyaryo. Yung may something doon. may hindi pwede sabihin na may something doon, tapos may puzzle siyang ginagawa. Si Lola naman, tanda ko nun. Lahat kami, pag maghahapon na o tanghali o hapon na, yung mga kabataan sa amin, pupunta kay Lola, manonood kami ng Zoids, Doraemon, ganyan, paggabi, yung Kamandag, Encantadia. Alala ko yung, kasi si Lola lang namin yung may TV sa barangay namin nun. Tapos binubuksan talaga ni Lola yung bintana. Alam ng mga taga Magsaysay Norte yan. Yung mga kabataan sa amin. Kaya sabi ko, sana ako lahat ng mga lola natin, mga lolo man lang, may mga TV na pwedeng pagpanooran. Kasi nakakalibang yun. Ako ang bata, nalibang. Paano pa sila lola-lola nun? Yay! Kaya happy birthday sa akin din, 28 na nga ako. Kaya sa mga babati po, maraming salamat po agad. Sa mga bumati na, maraming salamat po. Pinagdadasal ko din na humaba pa yung buhay ko talaga dito sa mundo para sumaya, magbigay saya, para masaya tayo lahat. Kasi ang hirap na talaga ng buhay at saka pag dumating ka sa mga edad na ganito, hindi ka pwedeng tapuan ng problema, ng lungkot. Tayo din kasi talaga magdidikta kung gusto natin maging masaya o maging malungkot. Kasi kung malungkot na yan, malulungkot din natin sa sarili natin, baka mas lalong hindi makatulong. Ayun mga ma'am and sir, ang wish ko lang ngayong birthday ko lahat tayo maging masaya. Kahit sa araw na to, lahat lang tayo maging masaya. Alam kong hindi magiging perfecto yung mundo, pero lagi natin piliin maging masaya. Ayun. Thank you mga mama and sir, and happy birthday to me. Mahal na mahal ko po kayo. Teka lang. Siyempre, hindi ko rin makakalimutan yung mga kahit pa paano, yung iba nating medyo malalayo sa atin. Quick Tires family, kayo nang bahala dyan ha. Thank you so much. Piliin natin lagi maging masaya.